Welcome sa Panalong Buhay TikTok Live. Magkakaroon tayo ng guest mamaya. Yung guest natin ay isang VA. So, pag-uusapan natin ngayon would be paano nagiging VA, ano yung kailangan para maging VA, anong skills ang kailangan, paano ka makakakuha ng kliyente. So, meron tayong guest mamaya, yung VA, nagfi-freelance din siya, remote work. Mamaya tatanungin natin siya ilan ba yung kliyente niya, ganong katagal niya na ito ginagawa. So para dun sa mga taong interested, kung interested kayo sa VA work, maganda yung episode natin ngayon para rin kumbaga maliwanagan kayo kung ano yung trabaho ng isang VA. So kung meron kayong tanong, ilagay nyo lang sa chat para mamaya pag nakausap na natin yung guest natin, matanong natin siya. Anything na gusto nyo malaman tungkol sa pagiging virtual assistant, or anything na gusto nyo malaman about remote work, about freelance work. So, ilagay nyo lang yung mga tanong nyo. 8 o'clock siya magsisimula, so maaga lang ako nag-live. Pero so yun yung ano natin, yun yung episode natin today. By the way, sa Panalong Buhay, kung first time nyo akong makita or kung first time nyo akong mapanood, ang ano natin is about financial literacy. So yung mga videos ko ay tungkol doon. Hello? Hello? Hi! Walang video? Walang, ayan, there you go. Ay, wala pa rin. Ayan. Ayun. Okay. Hello. Ay, wait lang. There we go. Hello. Naririnig ka naman namin ng malinaw. I-set up ko lang kung paano natin itong gagawin na ano. By the way, baka may mag-join sa atin na isa pang guest. Gusto niya raw makitanong eh. yung guest ko no last Tuesday na nag-enjoy siya dun sa experience ng pagti-TikTok live. So, iaano lang natin. We'll see kung ano. Okay. Tapos wait i-figure out ko lang kung paano tayong habang fini-figure out ko to. Guys, kung sino man na nanonood, kung meron kayong tanong, post nyo na dyan. By the way, ang guest natin si Miss Angel. Si Miss Angel ay isang ano yung mo, yung talagang title mo, ano yung position mo? Freelancer? Freelancer na lang. Parang all-encompassing na ganun. I work as a customer service manager na ngayon. Okay. So, pero technically it's still virtual assistant freelancer kasi medyo broad yung term na yun eh. So, okay, so parang sakop niya na lahat. Yes. As long as remote ka, freelancer ka, or virtual assistant ka. Yun yung normally natawag. Okay, alright. Fini-figure out ko lang para magkaroon tayo para side by side tayo. Ano lumilitaw sa'yo? Maliit ako? Ganon din yung lumilitaw sa akin eh. Sige, I'll figure it out habang nag-uusap tayo. Pero, siguro while I'm figuring it out para masimulan na natin yung interview, maybe you could tell us, maybe ano ba yung overview? What kind of work do you do? Ano ba talaga ang ginagawa ng isang VA? Ano ba talaga yung what do you do on a day-to-day basis? And then how long have you been doing it? Nakailang kliyente ka na, mga ganon. Oo. So sa akin, when I started, ang hinanap ko talaga is customer service jobs. Kasi before ako nag-remote work, sa BPO ako nag-work. So, I worked as a customer service representative then sa mga BPO companies dito sa Pilipinas na on-site. So, when I found out na meron palang option na mag-remote work,
ang hinanap ko talaga una is customer service job since na-train na ako doon, alam ko na yung gagawin, so minimal na lang yung kailangan kong pag-aralan. So right now, I'm still part of yung customer service team. Yung company ko is based in the US. It's a cosmetic brand. So nagsisell sila ng makeup. So ang usual na ginagawa namin is nag-handle kami ng inquiries ng mga customer regarding sa order nila, canceling or refunding ng mga orders, ganon. So it's basically the same as working sa on-site sa BPO. Ang difference lang talaga is work from home ka. Okay, so basically work-wise, it's the same as what you were doing sa BPO. How long were you in a BPO setting? Siguro mga 2-3 years. Ganun. 2 or 3 years. And then how long have you been doing VA work? Wow. I started working from home since 2012? Ay, Yeah. quick lang, Angel. We have here JP. Si JP is also online. Siya yung in-interview ko last Tuesday. Hello. Curious din siya about yung work as a VA eh. So, yun yung gusto niyan sana mag-join. Okay. JP, naririnig mo kami? Hi. Yes, good evening. Wala ka pa rin video? Wala pa rin. Grabe naman yung general manager. Walang video yung phone. Wala pang camera yung phone mo? Ayaw niya talaga mag-video eh. Oh, sige. Hindi ko rin alam actually kung paano laki yan. Ang weird dun. Ako yung maliit. Oo nga eh. Anyway, sige, we'll figure it out. So, hindi ko narinig yung sagot. How long have you been? Sorry. Yun nga. I started mag-remote work. 2012. So, way back, bago pa nauso, bago siya sumikat sa pandemic, tabu pa. Sobrang tabu pa ang work from home noon. Feeling nila, pag sinabi mong work from home ako, mga sa online dating, ganon. Feeling nila ganon ang ginagawa ko. Pero no. Ever since nag-start ako, customer service na talaga ang ko. Okay. Alright. And yung yung work mo before sa BPO was frontline, as in agent ka noon? Yeah. Yes. Actually, same din dito sa work from home. So, there are companies who would look for experience, na ang experience mo is through phone support. So, may option din na magko-call out ka or mag-receive ka ng inbound calls. May app lang na gagamitin. Pero it's actually talagang sobrang same lang talaga. Okay. So, kung mag-isa ka, sagot mo lahat. Sagot mo yung internet, kuryente, yung space, pati computer, sagot mo. Sarili mo yung yung gamit. Mga companies naman na nag-shoulder usually they would give you an allowance for the internet, tapos magbibigay din sila, minsan nagbibigay sila ng cash or ng funds para ikaw ang bibili, or minsan sila yung nagpapadala ng mga equipment mo. Okay. Pero mas madalas sa mas madalas talaga sariling sikap. Sariling sikap. Sagot So, nila. kailangan may gamit ka na. Oo. Okay, alright. So, hindi rin pala siya ganun kadaling pasukin kung kunwari wala kang sariling laptop or computer or alam mo yun, equipment. No. Actually, isa sa mga, for those people na magsa-start pa lang, ang pinakaunang ina-advise ng mga katulad ko na medyo matagal na sa industry is mag-invest ka sa computer. It doesn't have to be very expensive. Hindi kailangan Mac agad yan. Kahit yung pinaka entry level lang na laptop, as long as it can do video calls at saka okay siya sa internet, okay na yun. It doesn't have to be fancy. Pero yun nga. It's the first thing that you should invest in if talagang gusto mong pumasok sa industry na to, is have your own. May training ba to be a VA? Like how would you be a VA?
Actually, nung nag-start ako, walang kahit anong training. So, self-taught lahat. Pero as the years went by, ang dami nang lumabas na mga groups, na mga agency that offers na yung mga courses, how to, alam mo yun, mga beginner courses for BA, or depende kung anong skill ang gusto mong matutunan. Mhm. You talked about yung skill. Oo. Ano bang klaseng mga skill ang pinag-uusapan natin? I would imagine na hindi lahat customer service. May mga iba-iba lang ano yan na. What are the other things na sample ng iba? Ang isa sa mga pinaka sikat na niche ngayon is yung AI. So, medyo IT level siya. Hindi ko rin siya masyado naiintindihan, pero yon. Isa yun sa mga sikat ngayon. And then, what else? Yung mga medical related. So, may mga companies, mga telehealth companies specifically, naghahanap yan ng mga may experience sa medically related yan. Hindi naman technically medically related, pero dapat marunong ka bumasa ng prescription, ganyan, yung mga normal na ganon. So, yun yung mga skill na pag simple customer service ka lang, hindi mo siya matututunan talaga. So, may courses, I think pati sa yung medical related na kasi alam ko may company na ganon. So, they train their VAs para maging, ang tawag sa kanila is medical virtual assistants. Ganon. So, pagka ganon, usually sa mga telehealth companies ang nila. So, other than that, mga technical skills like technical support, ganyan, or web designing, yan, yung mga skills na ganyan. Okay. Are you under an agency or are you direct to the client? I started as under an agency, pero ngayon direct na ako sa client. Siguro FYI dun sa mga tao, what does it mean kapag nakadirect ka sa client, or what does it mean kapag you're under an agency for everyone's Okay. So, when I was under an agency, ang ginagawa nila is sila yung naghahanap ng client, sila yung naghahanap ng trabaho for me. So, mag-aantay lang ako kung ano yung ibibigay nila sa akin na interview. And then, all communications regarding sa employment ko is between the agency and the client. So, yon. Yung salary ko din is may cut sila. Hindi naman malaki. Just a small percentage ng hourly rate ko. Sa duration ng employment ko. So, as long as employed ako dun sa client na sila ang nakahanap, may cut sila sa salary. And then, right now, since I'm already working directly with the client, kami na mismo nung business owner or nung negosyante, if you may, ang nag-uusap. Okay. And then, yung boss mo, yung kliyente mo, kumbaga, ikaw lang ang VA niya or marami siyang mga VA na hawak? Right now, kami? Isang team kami. So, ako yung manager. I have 4 people working sa team. We're all remote workers. May Pilipino. Pero the company is based in Jersey sa USA. Okay. Alright. So, yung team mo... So, direct ikaw client hawak. na yun. Sorry, JP, Sorry? may sinabi. Direct client na yun. Yes, direct client na. At tapos may sarili ka ng team. Wow. Ano yun? Tao mo yun? Ikaw mismo naghanap sa kanila, kakilala mo, tapos ginawa mo under sa'yo? Or... No, actually, sabay-sabay, hindi naman sabay-sabay. Sabay-sabay kaming naging customer service representative. Pero yun nga lang kasi ako yung pinakauna. So, nung starting pa lang yung company, nandun na ako. So, yun. Nung kailangan na ng manager, ako na yung inappoint. So, gaano katagal umabot sa point na yun? Na yun, mayroon ka na sariling team? Depende eh. There are times na aabuti ka lang actually, depende talaga sa client. Kung okay yung relationship niyo ni client,
and yung tiwala niya sa'yo to handle the company is nandyan na. Minsan mabilis lang. Pero ako personally dito sa team na to, mga 2 years, 2 years, 3 years bago ako in-appoint na manager. Tapos ano ba yan? Yung like contract, like 1 year, 2 years, or perpetual na kayo yung VA? No, hindi. Ano siya? Wala kaming contract. Actually, that's one of the downside of being a freelancer minsan. So medyo risky pala, oo. Yes, risky talaga siya. So, kailangan talaga lagi kang prepared, tsaka you always do your best din. So walang job security dyan, I guess. Depende sa company. There are companies na nag-o-offer ng contracts. Pero for now, kasi siguro yung percentage na nag-o-offer talaga nung yung totoong contract and then regularization, siguro less than 50% pa lang. Most pa talaga is like yung straight up na contract lang between freelancer and the client. So, wala kung talaga job security downside, ano yun naman yung upside? Ano yung potential? Isa sa pinakamagandang upside is hindi mo na kailangan mag-commute. Hindi mo na kailangan sumabak sa traffic. Alam mo yung pagkagising. Ako, normally ginagawa ko pagkagising ko, mag-coffee lang ako and then game na agad, work na. Yun. So, yun yung isang upside. And then, another advantage siguro talaga is the salary. It's mas level up siya kaysa sa regular BPO companies natin dito. Mas flexible ba yung time mo? Like, you'll have time for your family or you'll have time for other non-work related tasks na kailangan mo, no? Every day. Yes and no. Yes, kasi whenever my kids need something, nandito lang ako sa bahay. Pero ang rule kasi namin dito sa bahay is once naka-login ako, bawal nila akong guluhin. Pero pagka lumabas ako and nakipag-usap sa kanila, alam nila na free ako. So pwede nila akong kausapin. Pero may mga times din talaga na sobrang busy, na lalo pagka mga end of the month na ganyan, as in, sobrang dire-diretso talaga. May phone-in question tayo. Sabi, hindi na po kayo naliligo bago mag-work, sabi ni Renta Moto Manila. Parang kilala ko yan, ha? Hindi ako naliligo. Usually naliligo ako pagka may maluwag akong oras, ganyan. Kasi hindi naman talaga siya yung pagka nag-work ka. Ayun pa pala, isang difference ng on-site BPO at saka ng online work. Pagka online work ka, mas relaxed yung environment. So may KPIs kayo, as they call it sa mga on-site, pero hindi siya ganun kahirap ma-achieve or ma-reach. So may mga times talaga na quiet, wala kang gagawin. So, yun, pwede ka tumayo-tayo, pwede kang kumain, ganyan. Pero, of course... So, hindi nakabukas yung camera pag hindi kailangan na open cam? No, actually, bihira naman talaga yung mga clients na nagre-request ng ganyan. And, actually, hindi siya, ano ba yung term? Para sa akin, it doesn't help. Parang mas lalo ka napipressure mag-work pag may camera on. So, may iba yung naglalagay sila ng parang time doctor or keylogger. Oo, yun. Time tracker. Screenshot. Is that normal? Ganun, yun yung normal sa It's actually safer for you and the client. Kasi for you, at least hindi mo na po problemahin yung mga hours na na-work mo. You just have to submit it at the end of the week. Tapos, ang isa pang advantage doon is you don't have to justify yung ginawa mo ng linggong yon kasi everything is documented. Diba? It lessens the doubt between you and the client pagdating sa payroll. The client naman, of course, it's easier than for them kasi usually kapag ka naka-time tracker ka, automatic yung payment system. So, yun, number one is easier for them. Saka, ayun, yun nga, mas nila na nagtatrabaho talaga yung mga
So ano siya, per hourly talaga, hindi per performance or results, no? Um, ako kasi lahat halos ng contracts ko hourly eh. Hourly base. Pero meron din mga fixed rate na monthly ang salary. So, yung iba naman is may basic salary and then with commissions. So, it really depends sa usapan niyo ng client. Oh, may mga kilala rin akong VA. Parang sabi nila kaya nila 2 to 3 clients. So paano yung 2 to 3 laptops din yan? Um, ako, currently ngayon ako, Pwede mo hindi sagutin. I have three, pero kasi hindi sila sabay-sabay ng oras. So, Okay. meron akong mga 2 hours lang a day. Then, meron akong yung customer manager na position ko. Yon full-time yon. That's during the night shift. So, sa morning, nakakakuha ako ng mga part-time. So, yes, possible multiple clients, which actually is, when you talk about job security, ano siya, mas recommended na hindi pwedeng isa lang yung client mo. Kailangan lagi kang may backup. Oh, kasi baka bigla kang bitawan, no? Yes, oo. Para at least hindi naman zero ka agad. So, how many, so you currently have 3. How many clients have you had for the whole time that you're a VA? Wow, marami na. Marami na, okay. Yeah, siguro kasi ilang years na ako eh, mga more than 10 na. So siguro mga ano na, mga 10, 15, gano'n na And the clients. others, ano yun, ora-orada, pag natripan nila, out ka na, ganun. Walang 2 weeks notice, walang, ano, sabihin na lang, Angel, last day mo na today, ganyan. Mm-mm. Yeah, minsan naman Ow. papasok ka, wala ka ng access, gano'n. Wala nang Doon mo na lang explain. malalaman. Yes, Ang oo. bigat na na. Ang harsh Oo. naman. Oo. Pero, yeah, sanayan lang. Kailangan mo lang talagang maintindihan na pagka nasa freelancing industry ka, risk talaga yun na pwede ka nalang bitawan anytime. Pero Since walang saan kayo nakahanap ng clients? Like, may Yeah, oo. website ba ng puro clients? Or Nung nag-start ako, actually meron maraming mga websites for online freelancing. Pero ang pinakasikat is Upwork.com. Doon okay. ako madalas nakakakuha. Pero yun nga, nung medyo natuto na ako, nung naghahanap na ako ng mga direct clients, kasi Upwork.com is also like an agency. So, Ah, may charge sila sa client, may charge din sila sa freelancer. So, ang ginawa ko is naghanap ako ng ways para makahanap ng direct clients. Doon pumasok si LinkedIn. So, most ng mga oh. direct clients ko is kay LinkedIn ko na nahahanap ngayon. May ano rin ba yan? 5-star rating. Mga rating din ba kayo as a VA? Upwork.com, yes, meron. Oo. They can, Okay, okay. pagka matatapos yung contract mo with the client, pwede sila mag-leave ng review, pwede ka mag-leave ng review sa kanila. So, very transparent, pero merong namang ways para ano. Basta as long as, ewan ko basta as long as honest ka, as long as nag-work ka ng maayos, kaya mong gawin tong, mo, career mo. May question ako. Yung sabi, kasi pinag-uusapan natin walang job security, di ba? And pwede kang tanggalin anytime. And direct kayo lang nakakaalam na kayo magkatrabaho. Was there ever a time na na-experience mo or have you heard of experiences wherein hindi nabayaran? Hindi, Marami. kasi parang under the table kumbaga ang usapan. Maraming ganun. Maraming stories sa Facebook na ganyan. Kasi may isang malaking Facebook group for freelancers sa Facebook. So, ang daming stories na ganyan na stop yung contract or sasabihan sila na wala na, tapos na, and hindi ka na part ng team namin. And then, hindi sila babayaran. Anong recourse nyo doon? What do you do in those? Wala. Okay. Sadly, wala. Oo. Sabihin lang dun sa group na, alam mo yun, watch out kayo dito. Watch out for this client, hindi nagbabayad, Scam. ganyan. Pero, Mm-mm. oo, yun, pwedeng scam. Actually, marami rin ganyan, maraming scam. Pero, in terms of legal actions, wala.
Basta wala kang contract with the client, employment contract with the client, walang habol. Oo, bigat ah. Mm-mm. Okay. Maybe could you okay lang ba to give us an idea kunwari an entry level person na who's going to start a VA job right now, ano yung i-expect nilang sweldo or kikitain dyan sa ganyan? Salary. I think ang pinaka entry level pagka customer service ha, I think okay na ang $5 an hour. So, Ilan yung normally sa isang 40 hours a week? yes, 40 hours a week. I think it's 200. Okay. So, yeah, and then, yeah. Malaki-laki na rin siya kung iisipin mo. Okay. And then you're in so per week, so that's 11,400 per week. Pero you're responsible for all of the kumbaga kung mag-PhilHealth ka, ikaw bahala doon, SSS, ikaw bahala dyan. Ikaw bahala sa lahat. Yes, yes. Okay. Yeah. Alright. So parang 2,000 a day. Kung 8 hours, no? Yeah, usually naman 8 hours 8 hours ang shift. Alright. So 2,000 a day sa isang buwan, 25, mga ganyan, 25K. that's for one client. Oo. So For one client. But, although, pagka nagsisimula kayo, I don't recommend na kumuha kayo agad ng multiple clients. ang hindi kaya, Oo, kasi in all fairness naman talaga, nakakalito siya talaga. ma-overwhelm ka. Okay. Overwhelm ka. So, Kasi yung sweldo nyo, like 15 to 30 din, or parang weekly or daily? again, depende yan sa usapan nyo with the client. Ako, I have clients na weekly magbayad. Then I have a client na monthly magbayad. I would imagine na ito ay skills ay malaking factor kung magkano ang no? Ang skills na in demand right now na tipong madaling pag-aralan, magiging makakakuha ka na ng good clients na medyo mataas ang Are there skills like that? Ano yung mga yun? Usually yung mga mga video editing jobs, ganyan, mga web design, website creation, mga ganong skills. Mga tech side. Yun, tech side talaga actually ang malaki ang bayad. So like any job, pag may skill ka talaga, mas premium yung bayad sa'yo. Yes. Also, if you have yung mga portfolio na pwede mong ipadala kay client or pwede mong ilagay sa resume mo, sobrang ganda nun. It would help get you a premium client talaga. Okay. Alright. Kung So, madaming fields. So, may graphic design, may video, may medical, may... Ano yung pinaka-okay na field? In terms of compensation? Yun talaga. Depende talaga. Depende sa experience mo and depende kung paano ka magtrabaho. So, dahil So, kung top tier ka, kung kung $5 per hour, pag top tier ka na, ano yung maximum nun? Like, how much can you demand? honestly, even for customer service, meron akong mga nakikita na mataas ang rate, mga $20 an hour, ganyan. Okay. Pero it's for the other skills na sobrang in demand talaga and you need to actually enroll and get a certification to prove na ka. Sobrang taas. I see some international na mga freelancers who would charge $100 per hour. So, wow. Depende talaga. Depende sa skill mo. Okay. Yung, nakalimutan ko yung tatanong ko. Sorry. Hindi. Wala. Sige. Kung magsisimula ka ngayon, kung kunwari, mawala yung mga kliyente mo and you had all this knowledge, how would you approach it? At saan ka maghahanap? Ano yung good, ngayon?
Strategy. Since ako kasi, nagsimula ako sa Upwork, upwork.com, nakapag-build na ako ng magandang profile. So, from time to time, talaga bumabalik ako doon to find clients. So you're actively looking for clients right now? Still? Yeah, oo. Exploring kung anong... Exploring lang, oo. Kung may mas maganda, may mas challenging ba, or of course, mas mataas na sahod, ganyan. So, from time to time, nag-check naman ako. Yeah, pero yun nga. Ang first stop ko is always upwork.com. Kasi nga, andun lahat ng history ko ng online freelancing. So, doon ako madalas nagsisimula maghanap. Are you still trying to upskill? Alam mo yun, learn new things or get new certifications para tumaas ang ano mo? Yes. Ngayon, I am trying to delve sa AI automation kasi nagigina rin siyang demand sa customer service. So, Ano yung mga chatbot? Mga ganon? yes. Yung pag-design nung... Auto-answer, ganyan, yon. Ikaw ang magde-design. Okay. Alright. In demand ba yun ngayon? Nagiging siyang in demand sa mga clients kasi nga, less nga naman ang babayaran nila. Pero pag nagawa mo yun, edi chapuera ka na, hindi ka na nila kailangan. Kasi automated na eh. Ano naman, si AI automation naman is for for simple concerns. Pero kapag kailangan na ng escalation or may nagko-complain na, totoong tao pa rin naman sumasagot. Kumbaga, pang-filter lang, pang first few questions lang. Pang-bawas lang sa tasks. Pang hello lang. Yun, pang hello lang. May I get your name? What is your concern? You mentioned na ano? So kung ano, ay sorry. Sige. Kung so pwede rin na ikaw rin pag ayaw mo na sa client, wala na agad. Of course. It goes both. So it goes both ways, no? Of course, syempre, mas maganda pa rin na magsabi ka ng maayos. Don't burn bridges. Para, in the future. Actually, ginawa ko na yun eh. Nag-resign ako ng maayos. And then, after a few years, kinontak niya ako ulit. And then, we started working ulit. So, okay. Mas maganda pa rin yung maganda yung relationship mo sa mga clients. Kasi, so parang business mo, personal business mo siya. Yun actually yung mas magandang explanation. Kumbaga kami, we treat ourselves as business. So, yung service na pinoprovide namin, yun ang namin. Yung clients mo are all US? As of now, yes. US. Are there clients who are in the Philippines? Kung ba, Philippine clients, Philippine companies looking for a VA within Philippines? Yes. Okay. Of course, the salary won't be as high, pero actually hindi ko pala alam. Sorry. I take it back. But yes. May mga companies din na naghahanap ng remote workers. Even yung mga sikat na BPO companies, meron na rin. Ang Teletech, meron na silang work from home team. So, yun. I guess ang advantage nila is they get the perks of a regular employee. May benefits sila, may healthcare. From home lang. Basically. Pero full-time employee sila ng JP, saan ta ba? Meron kayong mga VA? Wala pa. Not that I know of. Okay. Ilan na natin. Kaso Chinese sila eh. Nabanggit mo pala kanina, Angel, that you're a manager. You manage a team right now. Meron bang, kumbaga, progression? Meron bang career advancement? Anong next for a manager? Meron pa ba? Meron pa naman. Pwede kang maging operations manager. So, ikaw na rin ang mag-handle nung issues sa warehouse. Ganyan. And all that remotely? Remotely, yes. Kaya rin. Okay naman. Ang naman dyan is as long as may tao ka sa warehouse, that's always online. And then meron ka ring tao sa manufacturing mo na always online. Lahat yun pwedeng mag-connect. And you can do lahat ng trabaho remotely. Mm-hmm. Which is... saan ka?
Sa Anta, China, yung mga warehouse may puro mga robot. Ah, talaga? Oo. May mga robot bubuhatin nila yung paleta, tapos ililipat ng posisyon. Ang galing. So, pwede na talaga eh. So, ano na ang silbi ng mga tao? Wala na. Pero may mga Hindi, meron pa rin. employees pa rin naman. Kunwari yung ano, di ba yung 11-11, sobrang laki daw nun eh. So, Oo. may mga tao pa rin. Pero ang mangyayari, lalapag sa kanila yung package, tapos isusort lang nila. So, may isang mahabang linya na may mahabang belt, tapos pupunta lang dun yung package. Tapos isusort nila Mm. sa mga station nila. Nakatayo lang sila dun. Alright, so yung mga menial stuff like getting it from the, alam mo, shelves or kung saan man. May tao pa rin naman, pero may area lang na puro robot. Mm. Doon na talaga pupunta, no? Oo. Sa ano na Oh, ang galing. Ang galing na amaze ako dun. Anong industry nung client mo? Angel? Ako ngayon, cosmetic brands. Nagsisell sila ng makeup. Actually, they make their own makeup and then they sell it. Manufacturing and distribution. Wholesale or up hanggang retail? Retail lang. Wala kaming yeah, wala. Manufacturing to retail. So, end-to-end, parang gano'n. Yeah. Although, oo. Wala kaming wholesale. It's all retail. I mean, may page kami sa mga like sa Amazon, sa Ulta Beauty, pero yon mga ganun lang. Para dun sa mga nanonood, if you have questions, i-chat nyo lang. We have our guest, Miss Angel. She's a VA right now. We also have JP, the General Manager of Anta Philippines. So, kung meron kayong tanong, itanong nyo lang dyan sa ating chat box. Hello. Hello sa mga nanonood. I think ang nanonood lang ay yung asawa ni Miss Angel. Umalis ka na nga dyan. Nakita ko siya sa listahan eh. Anyway. Ano pang gusto natin Advisable ba na malaman ano? dun sa Ako may question ako. Advisable ba kunwari may day job ka? Tapos mag-VA ka rin pag uwi? Yeah. Okay lang naman. Kung ano, diba? I mean, you get the best of both worlds. Meron kang stable na company dito sa Pilipinas na nagpo-provide ng benefits mo. And then, meron kang isa pa. I mean, actually, pwede. Kahit part-time lang na like 3-4 hours a day pag uwi mo sa bahay. Laking bagay na rin yun, no? So, Basta kaya mo no? oo, basta Walang kaya. tulugan. Nakakapag-perform ka ng maayos. Sa pareho, okay lang. Meron bang gumagawa na kunwari yan, may kliyente ka. Yung trabaho mo, i-outsource mo? Meron din. Meron din. Legal ba yun? Legal? Alam mo, sobrang mautak na mga Pilipino. Lahat yan naisip na nila. Okay. Hindi siya always legal, pero may iba naman na mga clients na pumapayag sa ganun. So, okay, sige. So ano naman siya? Kumbaga hindi siya, sinabi mo naman or alam naman ng kliyente. So, I guess walang problema. As long as sinabi mo, as long as naging transparent ka sa client mo na hindi talaga ikaw yung gumagawa ng work, ina-outsource mo lang din, I guess okay lang. Pero meron din kasing mga times na of course, syempre pag client mo, pangalan mo ang nakasalalay. Oo. So, may mga times na kukuha sila, mag-outsource sila, pero ang pangit ng output, ang pangit ng trabaho. So, sila yung nasisira. Okay. Nung nasa call center ako, ang isa sa mga issues nun is security because you get client information, yung mga customer ng kliyente mo nakikita mo, and alam mo yon, pwedeng magamit sa paano ngayon? Virtual kayo, nasa labas kayo. Personal na lang. Integrity na lang ng tao, gano'n. Integrity na lang. Kasi ako, personally, nag-handle ako kahit may access ako sa credit cards ng clients ko.
So, Ganon. May ganon na ako, sitwasyon. pwede kong gamitin yung, pwede ko siyang gamitin personally. Shopping Oo. ko, gamitin ko yung card niya. But, I don't know, hindi ko alam. Oo. Yeah, yun nga. I guess integrity na lang din yun. At saka talaga kung gusto mong tumagal kayo magkasama ng client, sobrang maging honest ka. Kasi may mga Okay. clients na rin ako na um, ako mismo nagpapasahod sa sarili ko, ako magta-transfer, send ko lang sa kanya. Basta, as long as may tiwala naman sa'yo si client. Ikaw nagpo-process ng payroll, ng sarili mong payroll, gano'n? Ako nagpapasahod. Ay, isa. Sabihin ko lang sa kanya, nakakuha na ako ng sahod, tapos send ko na sa sarili ko. Ay, meron ding Ano kung mga business mo, syempre, hindi mo Sisirain. papabayaan na di ba, sirain. Oh. I Oo. think yun yung yun yung how you should approach it, no? Yeah. Right, oo, kasi hindi, ang iniisip ko lang, syempre, kung may kapit sa patalim, kung may talagang malaki pangangailangan. Actually, merong mga ganun talaga. Nangyayari yan madalas. May mga ghost project din ba dyan? Naman yata. So, yun, oo. May mga ganun, may mga nangyayaring ganun. And I think may isang beses pa na talagang hinabol siya ni client pumunta dito sa Pilipinas. Ay, hindi dito sa hindi dito sa Manila. I think sa province yun. Kasi medyo malaki yung nakuha niya. So, talagang hinabol siya and nag-file talaga ng case si client sa kanya. May tanong galing kay Julius Michael Susana, how to start as entry-level VA? I think nasagot to a little bit earlier pero baka bagong join lang si Bagong pasok. Sir Julius. So, yeah. Siguro, when you're starting pa lang, kung gusto mo, ang una kong masasuggest is find your skill. Find yung niche na gusto mo. Kung anong department mo gusto. Kung customer service ka ba or technical support ka ba. Basta yun yung pinakauna mong gagawin. Find what you want to do. And then you can start looking for jobs. There are a lot of websites. Maraming websites ngayon sa internet na nag-o-offer ng online jobs. So, hanap ka lang ng hanap until makakuha ka. Hindi siya madali, lalo pagka-starting ka. Ang daming rejections, ang daming mga hindi ka papansinin. Pero, as long as mag-persevere lang, kasi that's how I started. Nag-persevere lang ako, naghanap lang ako ng tatanggap sa akin. Yun. Would you recommend na mag-employee muna sila sa totoong kumpanya just to get experience and some skills before they start this, or hindi naman kailangan? Actually, hindi naman kailangan. If you really wanna start as a freelancer, like I said kanina, marami ng teams ngayon na nag-o-offer ng courses. So, yes, may bayad, pero it would benefit you naman in the long run. So, Can you name some na alam nung legit? actually, wala akong alam personally, pero you guys can look for the group sa Facebook na online freelancers. Nandun lahat ng malalaking teams na nag-o-offer ng courses. So, would you recommend maging part muna sila ng isang parang VA team para matutunan mo lahat, no? Tapos eventually venture out on your own. Parang agency, ganon? Agency? Or parang yung team mo, like part ako muna ng team mo, Angel, tapos makikita ko how it works, tapos saka ako mag-start sarili. You don't have to be a part of a team kung talagang gusto mong magsimula. Kasi most of the clients would provide training man. They would give you documents, magbibigay sila ng mga tutorials, ganyan. Tapos, usually yung mga clients when you're starting, very accommodating sila. As in, magtanong ka ng magtanong, it's okay. Okay lang sa kanila yon. Alam mo yun, kung makakuha ka ng work na ikaw lang mag-isa, wala kang teammates, walang magtitrain sa'yo, usually gano'n ang mangyayari. Si client ang magtitrain sa'yo. So
Si client ang magtuturo sa'yo. And sa kanya ka rin pwedeng magtanong. Culture-wise, anong difference ng working with a foreigner as opposed to working dito sa Pilipinas na tayo-tayo lang? Is it that much different or hindi naman? Hindi naman. Same lang. I guess mas lenient talaga ang mga foreigners compared sa mga Pilipino. Kasi alam mo naman ang Pilipino masyadong perfectionist. But yeah, same lang din. I've heard some people na nagsasabi, raw sila, parang prangka. Masyadong prangka na... Oh, yes. Ang Pilipino medyo... Foreign clients tend to always go straight to the point. Mhm. So, hindi nila alam na nakakasakit sa atin yung mga sinasabi nila. Pero, hindi naman yun yung gusto nilang iparating. So, at first, yes, nakaka-overwhelm kasi parang bakit niya ako pinapagalitan, bakit ganun? Pero pag naka-experience ka na ng medyo marami-rami, like clients or customers, marirealize mo na ganun lang sila talagang magsalita. So, hindi naman sila... Mas okay nga yun eh. Kasi sinasabi niya sa'yo, kaysa paikot-ikot pa. Yes. Actually, yes, mas okay yun. Kesa yung pahabain pa yung usapan, sabihin mo na lang ng diretso. Oo. Yes. Alright. Ano pang tanong natin? Ay, baka may tanong kayo yung mga nanonood. Meron tayong guest, si Miss Angel na virtual assistant. And kung meron kayong tanong about that work, remote work or freelance work, gano'ng katagal ka pa, Angel, sa tingin mo gaganyang work, ganyang linya? Do you think yan na yung mo talaga? I guess so. Kasi sobrang comfortable na ako dito eh. I mean, in the duration, yung sa naman na yon 10-12 years na yon rin ako. Nag-venture out din ako. Nag-work ako on-site sa isang office. Pero may pa rin ako. May online work pa rin ako. So, yon. Pero hindi talaga eh. Ayoko na mag-commute. Masaya. Okay ka na dyan. Okay na ako sa bahay. Lalo na sa traffic ngayon. No, ayoko na. Okay. Alright. Bago tayo manghingi ng last words, JP, baka may tanong ka pa? Wala naman. Ako sobrang interested ako dito sa VA. No? Parang ang galing ng technology ngayon. No? Ang dami nagiging new work. Kasi iniisip ng iba mawawalan ako ng work dahil may mga new technologies like AI. Pero actually, mas maraming work na nag-generate. Maraming work, oo. Maraming bago. Oo. May iba lang. So, I think we always have to, parang improve ourselves. Lagi. Upskill talaga. Kailangan ding sumabay sa demand kung ano yung kailangan ng mga companies. Mahirap mapaglumaan. Mahirap mapag-iwanan. And most naman ng resources is always available online. So, dali lang. Hindi ka mahihirapan mag-upskill. May question si Sir Julius. Been in the government for 22 years sa medical field. Now, tumigil na siya doon. Anong kaya field bagay sa akin, ma'am? Ang marirecommend ko sa'yo, sir, is maging medical... ano yung sinabi? Transcriptionist? Yung ba yun? Yes, pwedeng medical transcriptionist or yung mga medical VA. So you can work as an online assistant sa mga doctors sa ibang bansa. Malaki bayad dyan, di ba? Yes. Sir, lalo mas konti yung taong nakakaintindi. So I guess mas mahal pag ganun no? Mas mas specific. So lalo na ikaw, Sir Julius, sobrang haba nung experience. Hindi ka mahihirapan. Alam niyo ko sa States kasi, wala na silang charts na nakasulat. Yes. Lahat nasa iPad or phone. Digital na. Kaya kailangan talaga yung transcriptionist. Okay. Ganun sila ka-high-tech. Oo. Ngayon, hindi sinabi ni Sir Julius, pero sabi niya na stop na siya mag-work. Hindi niya sinabi because kung nag-resign siya or nag-retire siya. If in case na nag-retire siya and 60 plus siya, pwede pa rin ba mag-VA kahit 60 plus na? Yes. Walang limitation sa
Hindi limitation sila sa nag age-wise, wala. As long as kaya mo and as long as you can provide the service, age doesn't matter. Okay, alright. So So, kahit okay anong palang retirement yan, no? Oo. Yes. Actually, alam ko marami sa states ang gumagawa na niyan ngayon. Yung mga nag-retire na. Tapos wala nang masyadong ginagawa. Naghanap sila ng mga online jobs kahit pa part-time. Of course, as a pension nila, at least meron silang diba? Mga Pang income. daily. Gano'ng katagal ba bago makahanap ng client? Is that madali, mahirap? Kung bago ka, I would say mahirap. Ngayon sa time natin ngayon, mahirap na. First kasi overly saturated na. Ang dami nang naka-discover ng industry. So, ang dami nang nagtatry. Pangalawa, I think it's, nawala yung train of thought ko. I'm so sorry. So yun, na-saturate na siya, and then marami na rin ngayon na companies ang naghahanap ng with experience. So, yun actually... Anong mo, Angel? Kung para sabi mo madami na, paano ka magsa-stand out? Anong mga tips? Ako talaga sa line of work ko sa customer service, it's just mag-upskill ka lang continue training, tapos may mga certifications dyan, let's say for yung sa admin, payroll, ganyan. Hindi ko kasi alam yung specific talaga, I'm so sorry. do you pay for those certifications? Do you enroll in Yes. Siya talaga, online course. And then yung certification is like your diploma for completing the course, which you can use pagka nag-apply ka. And most of the time, kapag specific ang ang kailangan ni client, let's say for accounting, ganyan, naghahanap sila talaga ng mga ganyan, ng certificate. How much are those certifications usually? Yung mga online courses? It ranges from 500 to mga 6,000-7,000. Depende sa course. 500 pesos? Dollars? Pesos na yan. Pesos, okay. So for entry-level positions naman, ganun lang yung presyo. 500 to 1,000, and then you get the whole package, complete course na yan. May mga times na may mga nakikita ko, hindi pa nila nakokompleto yung course, nakahanap na sila ng client. So, malaking benefit talaga na mag-enroll sa mga courses. Okay. So I guess dun magsisimula, instead of them looking for a client na agad. Might as well. Pero I think gawin natin example si Sir Julius. Sir Julius masyado na marami na siya experience. So pwede na siyang rumekta. Pwede na siyang maghanap ng mga companies na naghahanap ng online workers, online assistants In a medical field. If kung interested ka talaga, Sir Julius, you can try searching for Athena. They specialize in sa mga assistants for medical field. So active yun, Athena, sa TikTok, madalas ko makita yan so mga live nila. And then they're a good company din. Maganda rin ang feedback dun sa kanila. Maganda ang feedback sa Athena. Okay. Meron pa akong iba naririnig, Go Team ba yun? May mga naririnig akong Go Team. May naririnig akong, hindi ko na maalala yung iba. Basta nakikita ko lang nagpa-pop up sa Oo. Kaso ang hilig ko now is IT. In demand din yun Yes, in demand din yan. Pagka ganyan, sir, kung yan yung gusto mong line of work, ang marirecommend ko is mag-course ka muna, kahit yung basic lang. Kasi, of course, pag hiningan ka ng resume, puro medical yung lalabas, tapos sabihin nila wala kang experience. Pero, if you have a portfolio or if may mga nagawa ka na pwede mong i-showcase sa resume mo, that's also a good thing. That also proves na kaya mo yung trabahong ina-applyan mo.
I guess kung merong work na that merges yung medical and IT, mas maganda yun, no? Mas mahirap hanapin yun, eh, no? Mas malaki bayad siguro nun. Yeah, oo. Oo nga. Meron, alam ko merong mga system na built specifically for ganyan sa mga telehealth platform. Kasi nung nag-work ako sa telehealth company, yung mismong, kahit yung mismong prescription, yung online consultation nasa isang app lang. So I think, diba? Kung may gumawa nun. So, baka kaya ni Sir Julius yun. Gawa ka ng ganun, Sir Julius. Tapos, ibebenta natin. Oo nga. Ano pang pag-uusapan natin? I mean, thank you nga pala, Angela and JP, ah. I mean, sa totoo lang, yung mga yung chat, yung TikTok live, ang lungkot kasi pag mag-isa eh. Iba talaga pag may kausap, di mo napapansin yung Oo nga. Anong topic mo pag ikaw lang mag-isa? O hindi mo pa na-try mag-isa? Phone in questions at saka nagbebenta tayo ng libro. Nagbebenta tayo ng mga libro na live selling. Sabi ni Sir Julius, clinical laboratory yung field ko. Okay, so yun. Di ko alam kung ano yun. Pero feeling ko meron din eh, no? Magagamit din eh. Yun nga, sir, you can try checking out Athena talaga. Doon sila nagsispecialize. So, I feeling ko meron for your experience. Mm-hmm. Or kung wala man sa experience mo, sobrang dali na lang mag-transition sa ibang position. Ay, Rose! Thank you, Sir Julius. Nakakatatlong books na raw siya. Salamat. Top customer mo pala si Sir Julius. Eh. Oo nga. Iniintay ko kung kailan ako unang makakabenta ng Anta na sapatos. Dahil nasa showcase ko yan. Di mag-live ka sa Anta. Mag-live ako sa Anta. May bayad na yun. I-share ni JP sa Pero iniintay ko yun kasi malaki yung komisyon ng sapatos kumpara sa libro eh. Oo nga no. Layo ng yung sapatos din, sabi ni JP. Sir Julius, bili ka rin ng Anta. Oo nga. Hanapin sa showcase ni Ross, nandun. Oo nga. Pag nakuha ka sa Athena, treat mo yung sarili mo ng sapatos. Ano pang natin? Mga question natin. May referral ba yan? Baka may referral ka sa mga nakikinig sa atin. Wala eh. Wala? Hindi ako affiliated sa kahit anong agency ngayon. Ayun, JP, bibili raw si Sir Julius ng Anta kapag nakuha siya sa Athena. Okay, promise yan, ha? Sige, sir, sisend ko kay Ross yung link para sisend niya sa'yo. Hindi, Athena na naman yun eh. Yeah, ako? May TikTok sila, may TikTok. Sikat sila ngayon eh. Oo. JP, anong update mo? Anong bago sa Anta? Hindi ko kayo nangangailangan ng medical transcriptionist. Para sa stress, pwede. Personal ni JP. Walang bago? Wala masyado ngayon. Pero lagi naman may bago sa store. Okay. Alright. I think doon na magtatapos ang ating live for today. For the future, kayo kung gusto niyo mag-guest sa ulit, sabihin niyo lang sa akin. Tapos, yun, kwentuhan lang tayo. Makita niyo magbenta tayo ng libro or kung ano man, or sapatos. Bahala na. Or message nila yung next topic na gusto nila, di ba? Kung meron kayong gustong topic or kung merong nakikinig sa atin ngayon na gusto niyo mag-guest, hindi naman tayo, basta ang naman natin pinag-uusapan natin is mostly finance related. So either kung paano ka kumikita or paano mo gastusin, paano mag-budget, paano mag-ipon, paano mga ganon. So yun, mag-message lang kayo and then schedule natin yan. May hinihintay ako na isang entrepreneur na
inaaya ko, baka next week daw, si Carrot Fries. So, nagsimula siya ng bagong product. Imbis na potatoes, carrot naman yung fries. Tinikman ko kanina, okay naman siya. So, makakalaban sa ano yan sa potato corner. Small pa lang siya ngayon, pero malay mo, diba? Malay mo sumikat. So, anyway, so yon. Last words, may gusto kayong sabihin sa mga tao? Ako, wala naman. Ayun lang, if you guys are planning to venture or dip your toes sa pag-freelancing, patience. Patience is the key. So, yun lang. JP, baka may ano. Ay, by the way, pa sa mga nanonood, kung pwede nyo i-follow si JP, kailangan niya umabot ng 50 followers para ma-enable daw yung video. Yun daw pala yun. Kaya wala kang video kasi hindi ka pa umabot ng 50. Okay, Follow follow niyo na ako, natin guys. si JP. Oo. Para Kaya mag-face reveal na tayo. Oo. Ang dami-dami mong empleyado, JP. Ipa-follow mo na yun sa mga ano. Baka mas lampasan mo pa Siyempre, ayaw boss nilang kapag friends kami, di ba? Ha? Siyempre, ayaw nilang friends nila ako, di ba? Kasi Kasi nakita ko pag wala sila sa office. Siyempre, gusto kong friend ko yung general manager. Baliw ba sila? Di ba maganda yun? Friend mo yung boss mo? Ako, ayoko. Ayaw mo? Personal mo? Personal? Ayaw mo? Yo, kailangan hiwalay. Talaga? Work-life balance? Angel, Ewan ko. may work-life balance ba sa pagiging VA? Wala, no? Halo? pwede naman, sobra naman. Pwede naman. Pagka off ko naman, malabas naman ako. Mamoto Sabi ni Renta Moto Manila, ayaw niya daw sa boss niya, coops daw. Si Renta Moto Manila palang asawa ni Miss Angel, kaya natatawa. Kilala ko rin kasi yung boss niya. Oo. Sarili niya lang din po yung boss niya, so siya po yung Okay, alright. Sige, thank you. Salamat sa lahat. Bye. Bye! Thank you. Sige. Bye-bye.